nabahala ako nung magsalita kaagad, ang naunang nagsalita dyan si Congressman Egay Erice. Ang sabi niya, ikaw din yung abogado ni First Lady nung kakasuhan si Glenn Chong doon sa disbarment. Diba? Nagsalita siya, nagkaroon ng press release tungkol doon, na siya yung abogado. Bakit ang abogado ng First Lady ang mag-initiate, ang magkakaroon ng complaint sa initiation proceedings? Pagkatapos si Congressman Jet Nisay naman, well, madami nagsasabi, well, I don't want to cast aspersion, ayoko na magsalita tungkol dyan, pero may sinasabi sila na contractor din siya. Pero ang point ko lang dito, doon pa lang sa umpisa, yung kay Kong Attorney Andre De Jesus, yun ang kabaha-bahala. Diba? Kung gagawa lang sana ng script, kung gagawa lang sana ng eksena, kumuha na lang ng ibang abogado. Itong abogado, naging abogado nila eh. Makikita ba natin ang hustisya ngayon? Sana. Sana magabayan ang ating bansa ng Panginoon at talagang magkaroon talaga ng... Kasi dumalabas, hindi mo mapigil ang paglabas ng mga tao at mga issue. Pero sa huli, kung mapigilan man nila, 2 taon lang, lalabas ang kabuuang katotohanan at lahat ng tao dito na may sangkot at may kinalaman, palagay ko naman magbabayad sa batas, magbabayad sa hustisya. At yun yan mga kabayan. Panoorin nga po natin na ito po naging pahayag po ni dating Congressman Defensor. Kaugnay nga po doon sa napapabalita po na yung nagsampa ng impeachment case po laban kay Bongbong Marcos. Yung sariling abogado po ni Lisa Marcos noon na nagsampa ng kaso laban kay Glenn Chong, mga kabayan. Ano po masasabi ni Congressman Defensor dyan? Ito po mga kabayan, hindi ko na po papatagalin pa. Panoorin po natin. Congressman, pasok po. Sir, impeachment doon kay ERAP. Impeachment na naman ngayon kay PBBM. Anong tingin mo, sir? Deja vu ba? Oo, deja vu kasi talagang makikita mo yung sitwasyon noon na mga nakikita nating problema kasi at the time, di ba, corruption din yung naging main issue noon. And sa ngayon, nakikita natin. Pero ang katotohanan, mas malala sa ngayon. Ngayon lang natin naririnig kahit na yung mga nagsilbi na sa gobyerno, mga kabinete, ang mga kongresista na nagsilbi na dyan at hanggang ngayon nagsisilbi, no? Talagang nagugulat sila doon sa sinasabi nating sindikato ng korupsyon ng gobyerno, bilyon-bilyon yung usapan. Alam nyo kung babalik tanaw nyo yung panahon nung kay Pangulong Estrada, parang napag-usapan doon, if I'm not mistaken, mga 1 bilyong mahigit lang. And ang actual na, kasi di ba meron doon yung Muslim Youth Foundation, sinasabi lang Bueteng Money, tapos kasama dito yung tobacco excise tax. Yung tobacco excise tax, about 160 million. At yun, na-convict ang Pangulong Estrada dahil dyan, sa kasong yan, na at that time, nagkaroon naman ng pardon ang Pangulong Gloria Macapagal Arroyo kay Pangulong ERAP. Nung kay Pangulong GMA naman, nung panahon na siya naman ang kinasuhan, ang kaso was, nag-initial siya sa pondo ng PCSO na hindi naman siya kasama, no? Ang nandun lang sa ahensya, parang ang actual na pinag-usapang pondo is 360 million. And sinabi nga na yung dahil dun sa kanyang pirma, yun na, nagkakaso na. Dito, pagka pinag-usapan natin, isang issue pa lang, doon pa lang tayo sa Bulacan, isang proyekto pa lang, bilyon-bilyon na yung pinag-uusapan. Kaya nakakagulat na kung titingnan mo yung diversion ng funds, yung PhilHealth, yung binanggit, magkano ba yun? Dapat 89 billion na transfer 60 billion. Saan inilipat? Yung 60 billion inilipat sa unprogrammed funds na ginamit din sa flood control. I'm sorry, yung talagang 60 billion ginamit sa flood control, dinivert. May pinag-uusapan na PDIC funds, 107 billion. Ito yung seguro o yung insurance natin sa bangko na ginamit din para dito sa flood control program. Tapos nakikita mo ngayon, no, yung si Alcantara, ang isinuli na diyang pera, kung di ako nagkakamali, parang 100 million ba o 120 million. May nagsoli na isang district engineer sa Mindoro ata, yung 40 million. Parang napakalaki. Diyan pa lang tayo nag-uusap sa mga district engineer. At yung kay Saldi ko na sinabi niya, deliver ako ng pera, 25 billion. Isang taon lang yun. Paano yung mga
taong nakaraan. Tapos ngayon, kanina sa committee hearing, ang pinag-usapan na delivery, 8 billion. So, nakakalula. Napakalaki ng mga pondong pinag-uusapan dito. Opo, by the trillions na nga, Kong, ang threshold ng korupsyon ngayon sa pamahalaan. Dati, 100 million lang yata yun. By the hundreds lang. Tapos, by the billions. Ngayon, trillion na pong pera Trillion. ng bayan ang pinag-uusapan. Pero, Kong, ito pong impeachment complaint laban kay PBBM. Pag-usapan po natin, sir, yung mga grounds, no? Number 1 po doon, yung pag-surrender kay former President Duterte sa ICC. Kalawa, yung sinasabing adiksyon ng Pangulo, umano'y adiksyon na nakakaapekto raw sa kanyang paghuhusga at liderato. Kabilang din po doon sa grounds yung unprogrammable appropriations sa budget, yung insertion sa flood control, at yung ICI na ginawa umano para pagtakpan yung kanyang mga sangkot. Sa inyo pong karanasan sa House of Representatives, ito bang grounds na ito ay mabigat to impeach the President, sir? Alam mo, MJ, bago ko sagutin yung grounds na yan, ang critical kasi dito sa naging proseso ng impeachment, dati-rate, hindi klaro yung, hindi naman sa hindi klaro, kundi may house rules tayong tinatawag yung proseso na idinidikta ng alituntunin ng Kongreso. Kung yung rules ng Congress of the Philippines, yan ang sinusundan sa impeachment. Ngayon, dahil dun sa kaso nila kay VP Inday Sara, ikinlaro ng maganda. Ano ba? Sabi ng Korte Suprema, teka lang, totoo may political yan at may legal yan. Pero yung constitutional mandate ng impeachment at sinasabing pahalagahan natin ang prosesong to, wag nating babuyin, wag nating sirain, inilinaw yan ng Korte Suprema. Kaya kung minsan, may mga dati, di ba, may magpa-file, ang sinasabi nila, impeach me. Anong isabihin? Para bang nagpa-file ka ng impeachment para ma-disbar mo na yung 1 taon, kasi isang beses lang 1 taon ang pwede mag-file ng impeachment. Ngayon, maganda yung mga binanggit mong kaso. Ano yung binanggit mo? Yung ICC kidnapping. Totoo yan. Yan ay isang pag-violate sa ating constitution na hindi mo sinundan yung proseso ng batas. Maging yung proseso ng ICC. Diba? Yung sinasabi nila, kahit naman doon sa agreement o yung treaty na ginawa ng ICC, sabi nila, susundan namin yung lokal na proseso ng isang bansa na miyembro. So, yung pagkakadakip kay Duterte, dapat yun, di ba? Dumaan dapat sa proseso ng korte, nagkaroon ng warrant of arrest, kesa siya inilipad. Ang nangyari nga, ang lumalabas, parang ikunulong na siya doon sa Villamor, tapos hinintay talaga na lumabas yung warrant. Kung papansin mo, tagal nila bago na kinuha ang Pangulong Duterte. So that's one. Number 2, binanggit yun sa drug addiction. Klaro din yan kasi siyempre ang isang Pangulo, lalo tigit na meron tayong mga kinabibilangan na mga sitwasyon na maaaring delikado sa ating bansa. Katulad ng West Philippine Sea, maaaring magkagera tayo dyan. Isang maling desisyon, isang maling salita ng isang presidente, problema na yan. At saka siyempre, yung pagpapatakbo ng gobyerno, yung sinasabi nating mga korupsyon na nakikita natin sa ngayon, di ba sabi nga ni Amy Marcos nung magsalita siya, kaya nagkagulo-gulo, kaya nagkaganito yung budget, kaya ganito yung korupsyon kasi wala na sa tamang isip. So, that is also a betrayal of public trust. Nabanggit mo yung diversion ng budget. Tama ba na i-file din ata yun? Hindi ko pa nakita yung eksaktong i-file ni Attorney Andre De Jesus na in-endorse ni Congressman Nisay. Pero itong mga bagay na to kasi lumalabas na issue. Talaga namang napag-uusapan na to eh. Lumabas na Senator Amy, lumabas na yung sinasabing kidnapping, lumabas na yung diversion ng budget at korupsyon. Ang importante, yung bang ginawa mong impeachment case, tama sa forma, yan ang requirement ng komite, form and substance. Tama ba yan sa forma at tama ba yung substance? Pag nagkamali ka dyan, pag sinabi lang, okay, tama yung form, maganda yung pagkakalatag mo, pero yung substance, mali, o hindi mo, para bang naglagay ka ng kung ano nung ebidensya walang kwenta, mabuvote lang dyan. Pwedeng iboto nila yan. Ngayon, ang kagandahan MJ Admar sa nangyari dun sa kay VP Inday Sara, hindi mo na pwedeng lukoy ng impeachment. Sabi nila, pag kami nag-file ng impeachment, immediately dapat ibigay sa Speaker of the House. Si Speaker naman, kailangan niyang ilagay sa plenaryo within 10 days.
ilagay niya sa order of business, doon sa mga pag-uusapan o tatalakayin ng Kongreso. At ang plenaryo, kailangan ibigay sa Justice Committee within 3 days. Hindi mo siya pwedeng babuyin, hindi mo siya pwedeng patagalin, hindi mo siya pwedeng i-hold. Ngayon ang tanong, nag-file na tong si Congressman Nisay, nag-file na si Attorney Andre De Jesus. Yan ba makaka-apekto sa impeachment na magpa-file ng impeachment sa January 26? Hindi. Dahil lumalabas within 10 session days, dinefine niya hindi working days, session days. So January 26 is the first session day. At nagkaroon na ng desisyon dyan ang Korte Suprema na kahit na 10 kami nag-file, kahit na nga nag-file ng January 26, January 27, ay kaparti na to na kailangan pag-usapan ng komite kung i-consolidate nila, kung pagsasama-samahin nila. Hindi nila pwedeng lokohin yan o piliin o kunwari sabihin nila, o tabi na tong iba kasi nauna to, hindi pwede. Kasi the first filing day is January 26. Alam mo, nung binilang ko yung deadline ng filing, kasi sabi ng Supreme Court, ano na to, mandatory, hindi nyo ministerial, hindi nyo pwedeng lokohin. January 26 to January 28, 3 days. Pag kinompute mo yan, kasi di ba every 3 days lang ang in a week and session days, tama ba MJ? Hanggang Miyerkules Oo. lang, Kong. Oo, dati kasi up to Thursday eh. So ngayon, ang deadline ng 10 plus 3, 10 session days to refer to the plenary, included in the order of business, and then the referral to the committee, yun ay magti-trigger ng impeachment eh. February 23 ang deadline. Tagal-tagal Pag pa. pinagsama-sama mo yung oras na yun. So, Kong, para po sa inyo, itong first impeachment complaint laban kay PBBM, is it true or a trap? Alam mo, ayoko namang magsalita ng hindi maganda dito kay Attorney Andre De Jesus at saka kay Congressman Nisay. Pero nabahala ako nung magsalita kaagad, ang naunang nagsalita dyan si Congressman Egay Erice. Ang sabi niya, ikaw din yung abogado ni First Lady nung kakasuhan si Glenn Chong doon sa disbarment. Diba? Nagsalita siya, nagkaroon ng press release tungkol doon, na siya yung abogado. Bakit ang abogado ng First Lady ang mag-initiate, ang magkakaroon ng complaint sa initiation proceedings? Pagkatapos si Congressman Jet Nisay naman, well, madami nagsasabi, I don't want to cast aspersion, ayoko na magsalita tungkol dyan, pero may sinasabi sila na contractor din siya. Pero ang point ko lang dito, doon pa lang sa umpisa, yung kay Kong Attorney Andre De Jesus, yun ang kabaha-bahala. Diba? Kung gagawa lang sana ng script, kung gagawa lang sana ng eksena, kumuha na lang ng ibang abogado. Itong abogado, naging abogado nila eh. Tingin ko naman, sa unang tingin pa lang, nakakabahala at medyo hindi ka panipaniwala. Pero bagamat ganun, hindi ko yan tinitingnan na problema para sa akin, dahil nga katulad na banggit ko, yung impeachment case ni VP Inday Sara, dinefine na ng Korte Suprema. Ang sabi ng Korte Suprema, oo, political yan, legal yan, pero dapat respetuhin natin ang saligang batas. Ang esensya na sinasabi ng mga provision ng saligang batas, kung ano yung spirit of the provision, kung ano yung gusto niyang talakayin nung provision na to, na yung impeachment, totohanan. Yung impeachment, bigyan natin ng tamang proseso, yung constitutionally mandated process. Huwag nating babuyin dahil ito'y sagrado. Sa ligang batas natin to at impeachment ng isang elected official. May parusa po bang ganun, Kong Mike, kung talagang sinadya para maging failure yung impeachment, para hindi na siya ma-impeach within the next 1 year? Mahirap kasi patunayan yung ganun, di ba? Na sabihin natin na, hindi, ano ka naman para anong tawag do? Tanim ka naman tinanim ka dyan para ikaw mag-impeach. Napakahirap naman mag-question ng motibasyon. Yun lang naisip ko lang din, nung nabanggit kagad ni Congressman Erice, siya kagad na nagsalita, bakit naman nga ito yung abogado? Parang hindi maganda. Opo.
Doon naman po sa pagtanggap, wala po bang ano sir, wala po bang kailan pwedeng tanggapin yung impeachment, hindi pwedeng tanggapin yung impeachment kasi sabi mo nga 26 pa, January mag-uumpisa yung balik session sila. So kahit anong araw po ay pwede sila, kahit nakareses sila, pwedeng maghain po ng reklamo. Well, pwede naman, i-file na natin yan even before the first session day. Pero yun nga, Admar, kung titingnan ko yung naging bilang batay dun sa saligang batas, kahit na nga 27, 28 ka mag-file January 26, 27, 28 Pero para maging safe na lang, sige na, gawin na natin before para lahat tayo on the first day, pasok tayo doon sa unang araw, session day, na nakapag-file ng impeachment. Dahil nga sa takot din ng marami, kasi katulad nung Admar, MJ, maganda tong dahil yung kay Pangulong Estrada nung impeachment na yon, nung una i-file yun, may endorsement. Hindi pinag-usapan sa committee ng mga matagal din, siguro umabot ng 1 buwan. Pagkatapos, nagkaroon na lang ng individual kasi dalawa ang proseso ng impeachment. Number 1, papasok yan sa komite, pag-uusapan. Pwede nga ang komite talunin, no? Sabihin ng komite, hindi, wala yan. Pagdating ng plenaryo, pag nagkaroon ng 1/3 votes, impeach na ang presidente. Ang pangalawang proseso, which ginawa nila kay Inday Sara, pinapirma na nila yung mga tao, ito na yung complaint, at umabot ata sa 250 na mga complainants. Ang kailangan na requirement, if I'm not mistaken, is about 120 signatories. Tapos, nung pinirmahan na nila yon, inakit na sa Senado. Ang sabi ng Korte Suprema, hindi pwedeng ganun. Kailangan bigyan nyo ng pagkakataon yung tao na idepensa yung sarili niya at ipaliwanag niya anong charges of impeachment. Kaya kung babalikan mo yung kay Erap Estrada, sa kasalukuyan ngayon, mali ang naging proseso namin. Kung palang pumunta si Pangulong Estrada sa Supreme Court, sinabi niya, teka lang, in-impeach nila ako, hindi ako nakapagsalita, hindi ako nakapagdepensa sa sarili ko. Maaring iba naging desisyon ng Korte Suprema. So, talagang yung nangyari kay VP Inday Sara na nagkaroon ng mga petisyon sa Supreme Court, nagkaroon ng mga paglilinaw, napakaganda ngayon ng sinabi nila na talagang, oo, sige, politika yan, sige, may mga legal na batayan, pero higit sa lahat, yung proseso ng ating saligang batas, sundan natin. Natanong ko po yun sir kasi 'di ba meron ding gusto na naghain ng reklamo din, impeachment din. Yun si Cardema, dating Yusek Cardema ng Duterte Youth Party List, kaso hindi tinanggap yung kanilang paghahain ng impeachment po. May kaibahan ba yun? Dito na hindi pa nag-uumpisa rin ang sesyon. Parang sinabi yata doon, wala doon yung SecGen na tatanggap. Di ba opisina po yung mismong tatanggap? Tama ka, Admar. Yun nga yung dati, mga usap-usapan nga ng mga, ano ba yan, unahan ba tayo, ganito ba, pero ngayon malinaw na Pag hindi pala na-receive, hindi pwede. Ngayon, hindi. Sinasabi nila, hindi. Pagtanggap mo dyan, immediately, no question asked, bigay mo kay speaker. Ikaw, speaker, no question asked, you are given 10 days. Within 10 days, i-refer mo sa plenary. At ikaw naman, plenaryo, yung buong kabuang kongreso, i-refer mo sa Committee on Justice. Yun ang trigger ng impeachment. For example, binaboy nila. Merong 10 na nag-file at yung isa lang ang ipinasok nila doon sa Committee on Justice, yung 10 days and 3 days, that is already grave abuse of discretion. Yun ang sinasabi ng Korte Suprema. Oo, kayo may karapatan. Oo, kayo may rules. Pero wag niyong babuyin ang saligang batas. Dahil ito yung sinasabi ng saligang batas, sundin ninyo ang mga salita, the wordings of the provisions of the Constitution. Nakikita nyo rin po ba na maisasabay din dito yung impeachment laban naman kay Vice President Sara Duterte? Though, merong mga bulong-bulungan, merong mga naririnig tayo na parang nawawalan na ba sila ng gana ng suportahan dahil meron daw mas mabigat na usapin ang kinakaharap ng ating bansa? Well, Admal, nakita mo naman, marami na rin nagsalita dyan. Ang sabi ng marami, ito nga actually 125 million daw, di ba? Yun naman yung unang question nila, yung 500 million, di naman laki na question yun I don't know if that would be included. But i-total mo na, 625 million na pumasok na sa proseso ng COA. At sinasabi na nga ng COA, nagkakaroon na ng mga liquidation. And in fact, dun sa 125, I think,
a large portion of that, naiayos na yung mga yung mga ito billion-billion yung pinag-uusapan. Billion-billion yung mga nagiging problema. Tapos yung isa nga sabi niya, paano ko naman susuportahan yung impeachment? Sinasabi nila 11 million in 11 days yung kay BP Sara. Yung kay Presidente sabi nila 4.5 billion a year. Pagka dinivide mo by 365 days, that's 12 billion a day for 1 year. So, di ba, ang hirap at pag tinignan mo yung buong budget report, yung COA report ng lahat ng mga departamento, kahit ngayon, makikipagpustahan ako kahit magkano, billion-billion ang mga unliquidated, ang mga kailangan pang subject to liquidation ng iba't ibang mga ahensya because that is part of the process. Hindi sinabing merong anomalya. Ang sinasabi, ayusin mo yung mga submission mo, yung mga documentation mo. Doon lang sa DPWH, if I'm not mistaken, 100 billion ang mga may problema pa sa COA. Sa Department of Health, I would think about 50 billion. So, ito yung mga sinasabi na bakit ka papatol dito sa isang impeachment na walang basis. Ngayon, pumasok tayo kay Presidente. Bakit nagkaroon yung basis ng kay Presidente? Di ba, ang naging problema, nakita at na-establish na may ghost projects. Nakita yung kanyang mga kabinete involved sa mga delivery sa pagtanggap ng pera. Yung mismong pondo, wag na natin sabihin mga chismisan, yung 60 billion ng PhilHealth, yung 107 billion ng PDIC, hindi pa nga decided to ng Supreme Court. Pero yung PhilHealth sinabi na, wag niyong galawin. Kinuha niyo yung pondo, nilagay niyo sa flood control. Yun, wala nang question doon. May papel doon, pinirma yun. That is a violation of the Constitution. Yung mga ODA funds, di ba? Alam mo, maintindihan ko, Admar, at saka MJ, kung kunyari, nagkaroon ng, di ba, itong ODA funds, ano ba to? Panay Guimaras Road, yung subway natin, yung North Rail, South Rail connection, yung ating South Rail, long haul. So, madami to, mga major projects. Kinuha mo yung pondo natin dyan, for about 2 years, about 400 billion yan. Naintindihan ko kung biglang nagkamarawi, nagkaroon ng biglang malaking problema. Teka lang, idadivert ko yung pondo. Kailangan ng tao dito ang tulong. Dinivert mo yung pondo, doon mo nilagay sa flood control So these are the questions that I feel personally na mga violations ng ating saligang batas. Violation yan ng ating saligang batas. Yan ay actual violation of the Constitution, yung mga binanggit na betrayal of public trust na kailangan sagutin ng Pangulo.